Ngayon po ay Friday ng ikalawang linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay na maipapakain sa mga taong ito?" Sinabi niya yon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis upang hindi masayang." Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paupuin ninyo ang mga tao. Sa pamamagitan po ng Executive Order 70 na pinirmahan ng ating Pangulong Duterte, inatasan po ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na makibahagi sa pagtugon sa problema ng insurgency sa ating bansa. Nasa konsepto ng Whole of Nation approach, ang bawat ahensya ng ating pamahalaan ay mayroong mahalagang role o tungkulin na gagampanan para once and for all, matapos na ang problemang ito at makamit na natin ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Kaya ayon po sa EO70, hindi lamang ang sandatahang lakas ng Pilipinas ang dapat tumugon sa problemang ito, kundi ang lahat ng ahensya ng pamahalaan. Kaya ayon po sa EO70, ang solusyon sa problema ng insurgency sa ating bansa ay tungkulin hindi lamang ng sandatahang lakas ng Pilipinas, kundi ito ay tungkulin ng lahat ng ahensya ng pamahalaan at tungkulin ng bawat Pilipino. Sa mabuting balita, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo ang mga tao na nangangahulugan ng 2 bagay. Una, hinimok ni Jesus ang kanyang mga alagad na akuin ang tungkulin na pakainin ang mga taong nagugutom, na hindi po nila maaring ma-excuse ang kanilang sarili. Kailangan nilang mayroong gawin para sa mga nangangailangan." Sinabi ng mabuting balita na alam na Jesus ang kanyang gagawin, ngunit tinanong pa rin niya ang kanyang mga alagad, "Saan po ba tayo maaring bumili ng pagkain para mapakain ang mga taong ito?" Sumagot si Felipe, "Hindi po natin kayang pakainin ang mga taong ito." Kaya ang sabi niya, kahit 200 pilak na halaga ng tinapay ay hindi po magkasya para sa mga taong ito. Ganon din ang tugon ni Andres. Wala tayong sapat na resources para pakainin ang mga taong ito. Kaya sabi niya, mayroon ditong 5 tinapay at 2 isda. Pero hindi po ito sa atin. Ito ay pagmamayari ng isang batang lalaki. Ngunit ipinadama ni Jesus sa kanila at sa ating lahat na kahit anuman ang mayroon tayo, hindi po tayo maaring magdahilan upang hindi tumulong sa ating kapwa na nangangailangan. Hindi po natin maaring sabihin na hindi tayo makatulong dahil hindi rin sapat sa atin ang ating resources, na tayo ay gipit din at mayroon din tayong pangangailangan. Kaya hindi tayo maaring magbigay at magbahagi. Paupuin ninyo ang mga tao, meaning do something for people in need. At bilang mga Kristiyano, hindi po natin maaring ma-excuse ang ating mga sarili. Pangalawa, kahit po walang 5 tinapay at 2 isda,
maari pa rin namang pakainin ni Jesus ang mga taong iyon. Maari namang gumawa si Jesus ng milagro mula sa wala. Ngunit gusto ni Jesus na matuto tayo sa kahalagahan ng pagbabahagi. Gusto niyang matutunan natin ang virtue of generosity at ang himala o milagro ng pagpapakain ng maraming mga tao ay maaring mangyari pa rin kung handa tayong magbigay at magbahagi. Ito ay mangyari pa rin kung ikaw at ako ay handang tumulong. Kaya gumawa tayo ng ating milagro, magbahagi at magbigay tayo sa mga walang makakain at tumulong tayo sa mga nangangailangan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.